Good morning! Ayan, hugasin agad. Welcome to another video. And this video is my a day in a life as a work from home video editor. So, upon filming this video, yung mga kids ay kagagaling lang sa sakit. So, ayun, noodles muna for breakfast. Hindi naman kami lagi nagdo-noodles. Pero, ayan, parang masarap siya pang breakfast. Buti na lang malalakas sila kumain kaya mabilis makarecover. So, this day, absent sila. So, kasama ko sila maghapon. Pero ang usual routine ko kapag nasa school sila ay pagkahatid ko sa kanila, maghuhugas muna ng pinagkainan and prepare ng breakfast ko, prepare ng coffee, and ayun, magpe-prepare na for work. Pero minsan, linis-linis ng bahay, ganon. Mga errands muna. And yun, it's time for them to eat. Nakakatuwa talaga pag magana kumain ng mga bata. Nakakaparaning talaga pag mga bata na yung nagkakasakit. Kaya hanggat maaari, lagi silang may fruits, lagi silang may vitamins para strong. Lalo sa panahon ngayon, naku, pabago-bago ang panahon. So, ayan na nga. Ito ang favorite part ko of the day. Hindi ko alam, pero nakaka-relax para sa akin ang maghugas ng pinggan. Pero nung kabataan ko, naalala ko, hindi mo ako mapaghuhugas eh. Medyo pasaway kasi ako nun eh, kaya ganun. Naalala ko pa, sabi ni Mamita Lucy, baka pag nagkaasawa ka, maghugas ka na lagi ng pinggan. Pero ito na nga tayo. Naghuhugas na nga ako ng pinggan. Hindi, kasi nakaka-relax din naman talaga to. Sino ba sa inyo nare-relax pag naghuhugas ng pinggan? Ako nare-relax ako eh, parang therapeutic. Tsaka, ang sarap maglandi ng tubig, ang sarap makikita mong malinis yung kinakainan mo. Di naman sa ano, pero walang gana kumain kapag may nakita kang kanin na matitigas dun sa kutsara. Lalo pag sa mga fast food, kaya lagi ko chine-check yun eh. Kaya pagdating sa bahay, asahan mo, walang kanin-kanin dyan sa mga kutsara at tinidor ko. Malinis yan. Ibang-iba talaga ang work from home setup. 5 years ago, 10 years ago, sino makakapagsabi na pwede kang mag-work sa bahay, diba? Maraming pros and cons ang pag-work from home. Isa na dyan, hindi ka na uupa ng bahay, hindi ka na mamamasahe, hindi ka na magbabiyahe ng malayo, hindi ka na may stuck sa traffic. At ito pa ang pinaka-importante, makakasama mo lagi yung mga mahal mo sa buhay, sa bahay. Marami eh, too many to mention. Pero marami ring cons kasi pag tayo mo sa upuan, pagtingin mo sa lababo at sa paligid, walang katapusang trabaho din, mga errands. So, it's how you balance your time and your energy. Speaking of time, I'm using this Pomodoro technique. I'm setting up a 25-minute alarm. And after that 25 minutes, I'll take 5-minute break. It's either mag-fingerboard ako, manonood sa YouTube, or quick snack, and back to work ulit. Pero minsan, kapag nandun na yung flow ng ideas, dire-diretso na yan. Minsan, hindi ko napapansin, naka 2 hours na pala akong dire-diretso na walang break. So, the Pomodoro technique, it's just a way for me to, to start. Kasi minsan yun yung mahirap eh, yung start. O, pag walang timer, malilibang ka. So, yung 25-minute na yun, solid focus sa work yun. It works for me, kaya you can try it also. I suggest you try it and see how you'll be more productive. So, ito na naman mga kids, hard-boiled egg naman for quick snack. At this moment, sundo muna kay Ma'am C. Grabe yung dedication niya sa work, talagang kahanga-hanga. Ibang work ngayon ng mga teachers, kaya kahit na kalahati ng araw niya, pagod na siya, pinipili niya pa rin umuwi para magkakasama kaming kumain. Kaya maraming salamat, mahal. First coffee of the day, medyo late na to pero it keeps me going. We prefer to make our own coffee kasi sobrang tamis ng mga 3-in-1. Tsaka ang bilis kong magka-tonsillitis at hindi rin talaga healthy kapag sobra yung sugar mo sa katawan. Sakto lang din naman yung presyo ng beans, yung gatas, tsaka ang sarap ng feeling na ikaw yung gagawa ng sarili mong kape. Pero sa aming dalawa ni Ma'am C, siya pa rin yung pinakamasarap gumawa. Kaya pag may bisita kami, siya na ang bahala. Si Ma'am C talaga yung barista eh. 5-star rating sa akin yan. It's a yes for me. It's lunchtime at ito yung isa sa mga nilulook forward ko sa buong maghapon. Dito kasi kami nakakapagplano, nakakapag-usap, nakakapag-share kung ano yung mga nangyayari sa buhay namin. Reflections, realizations, kwentuhan regarding work. Pero truth be told, sobrang hirap talaga maging teacher ngayon. Muntik na nga ako maging teacher kung di ako nakapag-abroad. Siguro kung teacher ako ngayon,
Baka hindi na ako teacher ngayon. Knowing myself, hindi ako tatagal. Totoo nga na ang teaching ay noblest profession. Talagang selfless ang mga guro. Alam ko ang hirap ng mga guro kasi lumaki ako na napapaligiran ng mga guro. Si Mama, si Mamita Lucy, at ngayon si Mamsi. Kung yung pagtuturo nga, mahirap. Paano pa kaya yung may mga extra works na pwede namang i-designate sa iba, pero guro pa rin yung mga gumagawa. Wish ko lang sana kahit papano magkaroon ng light load ang mga guro. Diba? Ang sarap tingnan kung yung mga guro natin hindi stress, nakafocus lang sila para gawin yung the best nila at hindi yung kung ano-ano mga gawain na pwede namang hindi silang gumawa. Sorry, medyo rant pero yun talaga yung realidad. Alam naman nating lahat na walang madaling trabaho. Nasa institusyon ka man, empleyado, business owner, o naka-work from home setup. Lahat yan talagang may mga pros and cons. Patuloy lang tayo. Sabi nga ni Ma'am Sino nung nag-uusap kami kanina, minsan dadaan ka sa sitwasyon na mapapatanong ka na lang kung bakit nandun ka. Pero lagi mong isipin na yung meron ka, pinapangarap ng iba yan. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon, kaya palagi magpasalamat. Kaya kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat. Hanggang sa muli, bye! Cut.